dapat ito ay Porsche Spider 918. Ang dineklara rito ay Porsche Boxster. Anong ibig sabihin nun? Ang Boxster, ang halaga nung ipinasok ito noong 2021, hindi ito bababa sa 8 to 10 million. Sabi ng iba, 6 million. No? Ang Spider 918 ay hindi bababa between 50 to 100 million. Misdeclared vehicle ang supercar na pagmamay-ari ng aktor na si Derek Ramsey. Ito ang kinumpirma ng Bureau of Customs o BOC matapos mahuli ng Land Transportation Office o LTO ang sasakyan na gumagamit ng pekeng plaka. Paliwanag ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, idinideklara ng mga smuggler ang mga sasakyan na mas mababang klase upang pababain ang halaga nito. Sa ganitong paraan, mas maliit din ang buwis na babayaran sa pamahalaan. Masamang balita doon sa may-ari nito, ito ay talagang i-issuehan namin ngayong araw na to ng warrant of seizure and detention. Ibig sabihin, ito ay magpapasok sa isang proseso na ito ay magiging pagmamay-ari na ng pamahalaan. Sorry doon sa tunay na may-ari, alam naman natin na sikat siyang artista. Alam namin, gumawa rin kami ni ASEC Mark ng research at nakikita naman natin sa mga programa sa TV at sinehan, maayos na tao naman siya. Sasailalim niya ito sa preliminary investigation kung saan ipatatawag ang aktor at dadaan sa due process o kaukulang proseso. Kung makapagpapakita ng dokumento ang may-ari na siya ay biktima lang din sa issue, ay hahabulin ng nagbenta. Hindi ko sinasabing smuggler siya dahil binili niya lang ito sa nag-import. Hindi nga, binili niya ito sa isang kumpanya na J-Works. Ang J-Works ay ang negosyo niya, nagpapaganda yan ng mga sasakyan. Kung ilan ulit nagpasalin-salin ang ownership o pagmamay-ari ng sasakyan nito, LTO ang makakaalam nito. Subalit sa aming records, ang nag-import nito galing sa United Arab Emirates ang sasakyan nito. Ang shipper nito ay Emirates National General Trading. Ang consignee nung panahon na ipinasok ito sa bansa ay Tobirama Enterprises. At ang customs broker nito ay a certain Richard Singh Colasco. So, yaan ay kakasuhan namin ng smuggling. Sa bahagi naman ng LTO, patuloy pa rin iniimbestigahan ng ahensya kung paano nairehistro ang naturang sasakyan, gayong isa itong smuggled vehicle. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, bago pa niya mairehistro kay Ramsey ang supercar, ay may iba pang mga pangalan ang nakarehistro dito. Ngayon ho kasi siya yung current owner. Siya yung current registered owner. So lahat ho ng mga na-irehistro na ilagay yung pangalan doon at simula't sa simula, iimbestigahan po namin. Kasi nga yung may pagkakamali ho na nag-issuehan siya ng mga papeles, nag-issue ang LTO ng mga ganitong papeles. So hindi namin sinasabi na ligtas sila lahat kasi ongoing pa rin ho ang investigation. Sa social media post ni Derek Ramsey, iginiit nito na hindi siya smuggler o nag-import ng kahit anong sasakyan sa bansa. Anya, nabili niya ito 4 na taon na ang nakararaan sa isang nagngangalang John Lee ng J-Works gamit ang kanyang pinaghirapang pera. Wala niya siyang ideya sa issue na kinasasangkutan ng naturang sasakyan na binili niya in good faith. Naniniwala rin niya siyang maayos sa mga dokumento nito at legal na nakarehistro sa LTO. Handa rin ang aktor na magbigay ng mga hawak niyang dokumento o anumang impormasyon at makipagtulungan sa mga otoridad. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.